Glory to God. So magandang hapon po sa ating lahat. Narito na naman po tayo, magkakasama po upang makinig at mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Excited na ba ang lahat, church? Amen. Dapat excited tayo dahil kapag nakarinig tayo ng salita ng ating Panginoon, merong nababago. Amen. Nakikita natin yung kadakilaan niya. Nakikita natin yung miracle ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So, are you church ready? Oh, ready na. Sige na. Okay. Praise the Lord. So, bago po tayo mag-umpisa sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Oh, hallelujah, Abba Father. Tunay nga, Panginoon, na napakadakila mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na pinagsama mo ang iyong mga anak upang makarinig ng iyong salita, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na ipinagkaloob niyo sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng knowledge, ng wisdom na kakailanganan namin, Panginoon, upang maunawaan ang salita mo, ma-digest ang salita mo, Lord God. Ikaw lamang ang mapapurihan, masamba sa aming gagawin ngayong Friday na ito sa pag-worship sa inyo at tanging kayo lamang makita sa buhay ng inyong lingkod, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So nasa first week po tayo ng May and ito po ang pagpapatuloy, church, ng ating theme about faith. Amen? Faith. Siguro yung salitang faith ay all throughout last month until this month, maririnig at maririnig natin lagi ang salitang faith. Sabihin nga natin, faith. Faith. Tapos biglang pumunta si faith dito. Bakit po? Amen? So buksan po natin ang ating Biblia sa Romans 1, 16 to 17. Romans 1, 16 to 17. Ang kapangyarihan ng magandang balita. Wow, dun pa lang, finish na. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Verse 17, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Glory to God sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. So matapang po na ipinapangaral ni Pablo dito po sa mga taga-Roma yung ebanghelyo, gospel, magandang balita. Dahil sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita ay ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa lahat ng naniniwala. Sa simula, ang pananampalataya ay nagliligtas sa atin mula sa impyerno. Ang pananampalataya ay magliligtas sa atin mula sa impyerno. Amen? Ang pananampalataya ay patuloy na nagpapahintulot sa atin na mamuhay ng matuwid sa pamamagitan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So before we continue to ponder upon these words, nais ko munang alamin natin muli, alam na natin kung ano ba ang faith. Ano ba ang pananampalataya na lagi nating naririnig? What is faith? Sabi ng iba, faith are the things unseen pero pinapaniwalaan natin. And something to hope for. And sabi naman ng iba, ang faith daw ay yun yung paniniwala natin at pagtitiwala natin kahit hindi pa natin nakikita. So, wala dito yung to see is to believe.
Sinasabi dito, believe first and you will see. Amen. Ang ganda, no? Pananampalataya. And sinasabi na faith is not even a lifestyle. Faith is not an event. Isa siyang lifestyle. Ang faith ay hindi ibinabase sa isang event lang na nangyari sa'yo, then after that, wala na. Wala ka ng pananampalataya. Parang nangyari sa'yo, sumampalataya ka, after that, wala na. So, anong sinasabi ng ating Panginoon? Na it is a lifestyle. Ang tunay na pananampalataya ay isang lifestyle. Ibig sabihin, araw-araw nating pinapractice. Araw-araw nating ipinapamuhay. Hindi lang siya sa isang beses lang. Ganyan kasi ang nangyayari sa karamihan. Kapag harap sa isang pagsubok, dun lang nagkakaroon ng faith. Dahil kailangan. Kung wala kang faith, hindi ka susundin, hindi ka maririnig ng Panginoon. Lalo na kapag dumadating tayo sa punto ng ating buhay, na-trap na tayo. Na wala na tayong ibang lulusutan. Dun lang natin nasasabi ng, yes, Lord, I have faith in you. Dinggin mo ang mga panalangin ko. Kailangan kita ngayon. Faith. Pero ang sabi ng Panginoon, it should be every day, pinapractice natin, ipinapamuhay natin ang faith. Kahit dito ngayon, may faith. Sa upuan na kinakaupuan mo, may faith ka. May faith ka na hindi ka mauhulog. Kaya mo siya inupuan. Kaya ka pumunta dito sa church ngayon. Dahil may pananampalataya ka. Nananampalataya ka na kaya ka pumunta dito ay may mababago sa'yo. Amen? Kaya nga sinasabi, church, meron kasing mga encounter na kapag nakakarinig ng salita ng Diyos at feeling nila sila yung tinatamaan, nagagalit sila. Lintik tong si Pastor Matt na to, mamaya aabangan ko to. Ako yung pinipinpoint ng sinasabi nito eh. Di ba? Pero, sabi ng Panginoon, dapat masaya ka kapag tinatamaan ka. Dahil ibig sabihin, kinakausap ka ng Diyos at lalabas ka dito sa church na ito na may mababago sa buhay mo. Amen. Dapat pinapalakpakan yun. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dapat araw-araw nating ine-exercise. Sinong araw-araw nag-e-exercise sa atin? Amen. Yung paglakad lang papuntang kusina, exercise na yon. Yung pagbubuhat ng kutsara, exercise na yon. Amen. So gusto ko kasing una, maunawaan natin ang faith. Maunawaan natin bakit kailangan ng mananampalataya ang faith. Gusto ko ring makita natin, church, gusto ng Panginoon natin na makita natin na dapat ang faith natin ay nakasentro lamang sa Kanya. Amen? Parang malungkot tayo doon sa part na yun. Amen. Dapat sa Kanya lang ba? Hindi ba pwede sa iba? Hindi pwede. Dapat sa Panginoong Hesukristo lamang. Amen. Naalala nyo yung the feeding of the... Okay, alam nila. The feeding of the 5,000. Naalala nyo yun? Amen, di ba? May pananampalataya doon na matindi. Inihain nila yung 5 tinapay at 2 ligo sardines. Hinain nila yung 5 gardenia at 2 ligo sardines at nung itinaas ng ating Panginoon ay nag-multiply. Grabe yung faith na yon, di ba? Grabe yung faith na yon. Naghimala ang ating Panginoon, ipinakita sa mga
5,000 people, sabi natin baka nga hindi lang 5,000, kung nandun tayo siguro mas marami pa. Na lahat ay makakakain. Then after that, after ng pangyayaring yon, ang ginawa ng 12 disciples ay lumipat na sila sa Capernaum na hindi nila kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Nagpaiwan siya doon. Then after that, pagdating nila sa Capernaum, nagulat sila, nandun na siya. Magic. Hindi. Himalayon ng ating Panginoon. Himalayon ng Panginoon. And after that, yung mga napakain, anong ginawa? Sumunod sila. Mga 12,000. Sumunod sila, 12,000 people. Nagbangka, papunta sa Capernaum, sumunod. Bakit? Dahil gusto nilang ulit ma-experience yung free meal. Gusto nilang ma-experience ulit yung miracle ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, itong mga nagugutom na to, sige nga, sabi niya, I am the bread of life. Sabihin nga natin, I am the bread of life. Sabi niya, I am the bread of life. At nangyari, sumunod ba sila? Hindi. Unti-unting nawala yung followers niyang 12,000. Ang natira sa followers niya, 12 na lang. Nawala yung 12,000, ang natira, yung 12 na lang. So ano ang pinapakita ng ating Panginoong Hesukristo dito sa pananampalataya natin sa Kanya? Sometimes kasi tayo, ang nakikita na lang natin ay yung ginagawang miracle ng ating Panginoon. Doon tayo na-focus yung faith natin. Nawawala tayo sa placement ng faith natin. Na dapat, gaya ng sinabi niya, wait, I am the bread of life. Hindi nyo pa ba maintindihan? Hindi yan yung kailangan nyo. Ako. Ako ang kailangan nyo. So, ang naging placement nila ay doon sa miracle na ginawa. Hindi doon sa gumawa ng miracle. Gusto nyo pa ng isang ebidensya? Sino yung nakakaalala ng parable about doon sa bulag? Bartimaeus is the name. Nung pinagaling siya ng ating Panginoon at nakakita siya, anong sabi ng ating Panginoon? Ako ang liwanag ng mundong ito. Isa pa, yung babae na nag-igib lang nung katanghaliang tapat dahil nahihiya siya. Kasi 6 na yung sa mga marites niya. Dahil 6 na yung naging asawa niya, naging lalaki niya na hindi niya naging asawa at pang-7 si Jesus Christ. Hindi niya naging na-encounter niya. So nung pang-7 na yon, huminto. Dun huminto. Ano sabi ng ating Panginoong Hesukristo doon? I am the living water. Kapag tinanggap mo yung tubig na nanggagaling sa akin, hindi ka na mauuhaw. Amen? So anong ipinapakita ng ating Panginoon doon? He is always connecting His self to the miracle that He is doing. Laging konektado siya. Did you get it, church? Look, I am the bread of life. Nagmiracle siya sa gardenia, sa bread. I am the light of this world. Nagmiracle siya sa bulag. And I am the living water. Nagmiracle siya dun sa nag-iigib. Sa well. So connected lagi ang Panginoong Hesukristo. So ang nais niyang sabihin sa ating church ay dapat ang faith natin, ang placement ng faith natin ay nandun sa miracle worker, sa way maker. Hindi doon sa miracle na nagawa niya. Sometimes kasi nakakalimutan natin yung placement ng faith natin. Masyado tayong na-overwhelmed ng mga bagay, mga miracle na nangyayari sa atin. Katulad ng mga answered prayer. Kapag answered prayer ka, you are so overwhelmed about the prayer
about the answer itself. Nakakalimutan natin yung pinanggalingan ng answer na yun. So the placement of our faith is very important. Kalabitin mo ngayon katabi mo, sabihin mo, the placement of our faith is very important. Last na, hindi. Walang kalabit. Last na evidence, si Lazarus. Di ba? Come on! Si Lazarus! Sabi ng ating Panginoon, buksan nyo yung tomb. Lazarus, bumangon ka. Hindi niya sinabing, bumangon ka. Dahil pag sinabi niyang, bumangon ka, lahat ng mga patay doon babangon. At makikita natin yung first ever thriller sa Bible. Very specific, Lazarus, bumangon ka. Get up. Makikita natin na sa Panginoon lang natin makikita ang buhay. Life. Siya lang makakagawa nun. Wala nang iba. Kaya bang, sinong kilala natin kayang bumuhay ng patay? Wala. Sino yung kilala nating namatay at nabuhay pagkatapos ng 3 araw? Si Jesucristo lang. So ano pa ang pipigil sa atin para hindi isuko sa Kanya, para hindi ibigay sa Kanya ng buong buo yung pananampalataya natin? Ano pa ang pipigil sa atin? Wala na. Kaya nga church, tayong mga Kristiyano kung may mga kapatid, may mga kamag-anak, may mga kaibigan pa tayo na kapag ini-invite natin sa church, dapat ganito talaga ka-intensify. Dapat ganito talaga katindi. Na pag ayaw nila mag-church, kalad ka rin natin sa church, metaphorically speaking. Kalad ka rin mo sa church dahil yun ang nais nating gawin bilang Kristiyano. Na sa ibahagi natin sa kanila yung katotohanan na ang buhay ay makikita lang natin sa ating Panginoong Hesukristo. Minsan kasi ang pananampalataya natin ay may dalawang side. Akala natin kapag pananampalataya na ay yun na yun. Lahat nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi lahat sumasampalataya sa totoong Panginoong Hesukristo. Yung iba, sumasampalataya sa gawa ng ating Panginoong Hesukristo. You get what I mean? Di ba? O, tingnan natin. Example, may kaibigan ka. Kilala niya si Jesus. 100%. Pero lumalapit lang siya kapag may kailangan siya. Yun ba yung pananampalataya sa ating totoong Panginoong Hesukristo? Hinihintay lang niya yung magagawa ng ating Panginoon. Kung paano sagutin ng Panginoon yung prayer niya. So the placement of our faith ay napupunta doon sa ginawa niya. Amen? You get what I mean? Hello? Are you with me? Amen. Amen. Hallelujah. So church, isa pang halimbawa. Yung kapamilya mo. Yung kapamilya mo. Ikaw, na sumasampalataya na sa ating Panginoon at hindi niya nakikita na may nababago sa'yo. Where is the faith? Hello? Where is the faith? Dapat tayo ang nangunguna, church. Tayo ang nangunguna. Kapag yung placement natin ng faith ay nasa Panginoong Hesukristo na, dapat may nababago, may nakikitang pagbabago. Kasi sometimes kaya nahihirapan silang sumunod sa pinapaniwalaan natin at sinasampalatayanan natin dahil nakikita nila na wala namang nababago. Wala namang maturity. Ganun ka pa rin naman. Ang tagal-tagal mo nang nag-church, baby ka pa rin. Tagal-tagal mo nang nag-church, sensitive ka pa rin. Ang tagal-tagal mo nang nag-church, hindi ka pa rin nagbabasa ng Bible araw-araw. Ang tagal-tagal mo nang nag-church, kinakatamaran mo pa rin ng pananalangin. Ang tagal-tagal mo nang nag-church, inaantok ka pa rin kapag may nagpipreach.
Wala nun dito. Wala nun dito. Amen? Kaya sobrang importante yung alam natin, yung placement ng ating pananampalataya. Amen? Oh, wala nang nag-amen. May tinamaan ata dun sa natutulog ah. Amen? Alam natin yung placement ng ating pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. So, isa pang definition ng faith is the spiritual proof. Spiritual proof that things we cannot see or hear do exist and are true. Sabihin nga natin, faith is spiritual proof that things we cannot see or hear do exist and are true. At ang pinaka magandang analogy nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nakita ba natin siyang totoong napako sa krus? Hindi. Nakita ba natin siyang namatay at after 3 days muling nabuhay? Hindi. Bakit tayo naniniwala? Because we have faith. May pananampalataya tayo na totoong nangyayari yon. Hindi na natin kailangan ng mga scientific study or whatever. That is faith. That is faith. Hello? Amen. So, balikan natin. Sabi ng ating Panginoon, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isang sumasampalataya sa Kanya. Hindi kinakahiya ang mabuting balita. Hindi kinakahiya. Kanina lang nanonood ako. May nakita ako doon, naawa ko, 96 years old, nagpipreach siya doon sa train sa USA to. Then after that, kinumpronta siya ng isang babae, pinukpok siya sa ulo, dumudugo. Ganun siya ka-bold. Ganun siya katapang na i-preach ang salita ng ating Panginoon. At isa pang nai-inspire ako, si Pastor Loloy. Nakita niyo yung video niya? Sa palengke, nagpipreach siya. Sa palengke, inihahayag niya ang mabuting balita ng ating Panginoon. And take note ha, he is very clear about what he is doing, that I am not asking for something in return from you. Kasi maraming ang ganon. Ang akala nila, kapag nag-preach ka doon sa public, naghihintay ka lang ng donasyon. Kapag nagpe-preach ka sa mga bus, naghihintay ka lang ng donasyon. But, the heart, ang puso ng kapatid nating ito ay iba. There is faith. There is faith. Hallelujah. Maging matapang. Maging matapang tayo sa pagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Sabihin nga natin sa ating katabi, maging matapang ka. Sa pagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Let us be bold. Huwag tayong mag-cherry pick. Nasabihin natin, naku, kapag ito yung sinabi ko, baka magalit sa akin si ganito. Naku, kapag ito yung sinabi ko, baka umalis sila. No! Ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa. The truth will set you free, whatever. So be bold na magsabi, bakit natin ginagawa yon? Hindi natin ginagawa yon to condemn someone, to judge someone, or to ask them na paniwalaan ka sa pilitan o hikayat natin sila sa relihiyon na kinabibilangan natin. We are not doing that. We are doing that because Jesus loves us so much that He gave, or Abba Father loved us so much that He gave His only begotten Son, and that is what we need to do. Out of that love, dapat yung pag-ibig ng ating Panginoon ay pinapamuhay natin at ginagawa natin yon hindi dahil to judge them and condemn them, but because we love them. Dahil mahal ko kayo. One time, someone asked me, why are you telling that to me? Bakit mo sinasabi yan? To condemn me? Para masama mo ako sa relihiyon mo?
Bakit mo ba kasi ako pinipilit? Bakit ba ang epal mo? Pilit ka ng pilit sa pagsasabi sa akin na kailangan paniwalaan ko to. Wala akong magigain kung dun sa salita ko ay napaayon kita. Wala. Ginagawa ko to dahil yun ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo at dahil alam ko na yun ay ang katotohanan. Sinasampalatayanan ko, naniniwala ako, I have faith na ito ang katotohanan. That is why I'm sharing this to you. Not to condemn you, not to judge you or whatever. Dapat ganun. I-share natin out of love, out of urgency, because now we are at the end of times. Nasa huling mga bahagi na tayo ng mundo at malapit nang dumating ang Panginoong Hesukristo sa atin. There should be an urgency to us, Christians, to spread the gospel of our Lord Jesus Christ. Dahil sa salita ng Diyos ay mabubuhay tayo. Sabi niyo, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Amen, hallelujah. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Ipinapakita ng magandang balita kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Kaya nga church, kung may nakikita tayo, nung nag-Christian ka at may nabago sa'yo, hindi dahil sa mga salita ng kahit sino man yan. Hindi dahil sa mga advices ng kahit sino man yan. Hindi dahil naging Christian ka kaya ka nagbago. Nagbago ka dahil naniwala ka at sumampalataya ka na ang Panginoong Hesukristo ay babaguhin ka. You cannot change yourself. Hindi mo kayang baguhin. Kaya ano yung laging sinasabi sa'yo? Magbago ka, magbago ka. Baguhin mo yung mga gawa mo. Magbago ka. Church, I'm telling you, maiinis lang sa inyo yung sasabihan niya, magbago ka ng paulit-ulit. Hindi. Para may tinamaan doon na. Ano naman nag-amen doon na. Ang pagbabago, sabi nila, ay nagsisimula sa sarili. Amen. Pero hindi mo kayang baguhin mag-isa yang sarili mo. Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Kailangan mo ang Diyos para baguhin ka. Yung mga stronghold mo, hindi mo kayang i-let go yan ng ikaw lang. Dahil paulit-ulit mo pa rin gagawin yan. Kagaya nga ng sinasabi ko, ang faith ay hindi lang isang beses na mangyayari. Yan ay araw-araw nating isinasabuhay. Kung wala ang Diyos sa buhay natin na sinasampalatayanan natin, pag sinabi mo ngayon na magbabago ako, nagbago ka isang araw. Pero I will make sure and I am certain about this church na bukas gagawin mo ulit yung ginagawa mo. Dahil hindi mo kaya na wala ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Mabubuhay ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith alone. Faith can move a mountain. Ganun katindi ang faith. Faith, small as the mustard seed, can move a mountain. E paano pa kung ang pananampalataya mo ay mas malaki pa sa mustard seed? Hindi ko alam kung ano pa yung mamumove mo. Baka pati Jupiter at Mars kaya mo nang i-move. Hallelujah. Pinapalakpakan ng Panginoon dun. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Paano natin ma-achieve yung ang init pala. Paano natin ma-achieve yung sinasabi natin na faith alone? Paano? May tanong ako, church. And this is a challenge for us. Hindi pala tanong to, statement. And this is a challenge for us, church. Kung wala kang pananampalataya, totoong pananampalataya, at hindi mo alam yung placement ng pananampalataya mo, kahit mag-church ka, kahit magbasa ka ng Bible,
Kahit manalangin ka, araw-araw, kung hindi mo alam kung kanino mo itinutuon yung totoong pananampalataya mo, it is nothing. It is nothing. Dahil you are confused kung kanino mo kinokonek yung pananampalataya mo. Ang sarap. Faith alone can save you. Salvation is already there. Nandyan na yung salvation. Kahit nung wala ka pa dito sa mundo, andyan na ang salvation. Ang kailangan mo lang gawin ay kung saan mo dadalihin, kung saan mo ilalatag yung pananampalataya mo. Lahat ng tao kilala ang Panginoong Hesukristo. Lahat ng tao alam na nagmimiracle siya. Lahat ng tao alam na namatay siya, nabuhay siya pagkatapos ng 3 araw at umakyat sa langit. Lahat ng tao alam yan. Lahat ng tao masasabi na may pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pero hindi lahat ng tao ay genuine yung pananampalatayang yun. So we need to search our heart. We need to ask. Alamin natin yung nasa puso natin. We need to ask. We need to seek. We need to always connect to the Lord. And we need to always, everyday, exercise our faith. Amen. Ang paglago ng pananampalataya, church, ay connected sa condition ng ating puso. Again, ang paglago ng pananampalataya ay connected sa kondisyon ng ating puso. Halimbawa, kung ang puso mo ay takot, fear. Last week. Kung ang puso mo ay takot, malamang mahihirapan kang mag-focus sa faith mo. Kasi madalas, nakafocus tayo sa fear. Faith over fear. Amen. Hallelujah. And sabi ng ating Panginoon, lastly, hindi ko nabit si Ate Mean. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, makinig tayo church, tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Pinapalakpakan ng Panginoon doon, church. Grabe yun. Kung may pananampalataya ka, mabubuhay ka. Yung totoong pananampalataya mo, faith alone, you can live. Mabubuhay ka kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag na nating i-confuse ang sarili natin kung kani-kanino natin dinadala yung pananampalataya natin. Kung naka-experience tayo ng miracle na ganito, dun na natin nilalatag yung pananampalataya natin, kaya nakakalimutan natin kung kanino nang gagaling yung mga bagay na yun. Sample, lastly, gusto nyo? May nagmarka lang dyan na image. Dun mo na nilatag yung pananampalataya mo. May nangyari lang. Ay, parang may nakita akong puting dumaan na ganon. Tingin ko angel yun. Dun mo na nilatag yung pananampalataya mo. Ay, umiiyak yung umiiyak yung bato. Umiiyak yung puno. Miracle yun. Dun mo na nilatag yung pananampalataya mo. Napakadaming taong handang magsakripisyo ng buhay nila. Mahawakan lang yung lubid, mahawakan lang yung tela. Bakit? Dahil mali ang placement ng pananampalataya. Now that is the challenge sa atin mga kapatid. How do we place our faith sa tama? Amen. Hallelujah. So church, glory to God. Faith alone can save us at
importante ng faith sa isang mananampalataya. Dahil kung wala kang faith, paano ka maniniwala? Paano ka magtitiwala? Di ba? Di ba? So, kapag lumabas tayo ng simbahang ito, huwag tayong maging okay na lang sa narinig natin. Huwag tayong mag-rely na lang sa mga naririnig natin, sa mga pastor natin, sa mga pastora, sa mga deacons, sa mga APs, sa mga elders. Huwag tayong magre-rely. We need to seek the kingdom of God for us to have the faith, the true faith that we need. Kasi kung wala tayo nun, madali tayong mag-stumble down sa mga kakaharapin natin. Madali tayong mako-confuse sa mga nakikita natin kasi hindi natin alam yung katotohanan at malalaman lang natin kung meron tayong totoong pananampalataya. Amen? Faith. Kailangan mo ng faith. Faith alone can save us. Faith alone can save us. Faith alone can heal us. Faith can do miracle things in our lives. Faith through Jesus Christ. Kaya ang church na ito, dapat hindi lang, lagi ko sinasabi, goal-oriented. At dapat hindi lang tayo informational. Dapat tayo ay transformational. Hallelujah. In conclusion, yun na yun. So purihin ang ating Panginoon at ang challenge sa bawat isa to seek God, to seek the kingdom of God. Huwag tayong titigil, huwag tayong hihinto, huwag tayong mapanghihinaan ng loob. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Ang ating mga elders, pastors, APs, na manguha po ulit ng kagrupo nyo po para po sa ating discussion. So, ang 5 minutes. Ang i-discuss po natin ay where do you place your faith? Where do you place your faith? And yun lang. Sige. Sa lahat ng mga nakasama natin dito sa church, sa live, salamat sa patuloy niya pananalangin. Patuloy tayong pananalangin. Alam natin that we will carry on with our calling. Ano? Amen. Glory to God po. Marami po salamat sa lahat po ng nakibahagi po sa atin ngayong araw na ito sa FB Live at ganun din po dito sa church po. Tunay nga po na nangungusap po ang Panginoon sa atin at araw-araw po tayong binabago ng ating Panginoon. Glory to God po. Amen. Praise God po. Salamat po sa lahat po na nakilahok po sa ating mensahe ngayong hapon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at patuloy na pananalangin. Praise God po. Napakabuti po ng Panginoon.